Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, muli pong nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, mainit na mainit po mga tambay. At alam naman po natin pare-parehas ngayon na talagang umami na po si Senadora Amy Marcos na nagpupulburon po at mga addictus ang kanyang kapatid at ang kanyang hipag, si BBM at ang First Lady mga tambay. Ito po, bigla po, inaasahan naman po natin mga babayan, expected na po natin na talaga po ipagtatanggol po ng tinagurian pong garbage in, garbage out ng ating Vice President at ganun din po ang sinasabi ni Attorney Ruel Guanzon na pambansang aso, mga tambay, ay sanay na sanay daw po kumain ng suka itong tao na ito. Umano. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang kanya pong sinasabi po tungkol po kay Senadora Amy Marcos. Na sinasabi niya po na desperado daw po. Desperado daw po si Senadora Amy Marcos ayon po dito sa kay Garbage in, Garbage Out. Pakinggan na po natin ang kanya pong vlog. Nag-vlog po siya. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang? Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test, bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Ganon. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanumalyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nag-fentanyl. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayan peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan fake news. So, Senator Amy, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuliksain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po at isahin natin kung gaano siya kadesperada. Batid ko na nagdadrag siya. Diba? Batid mo
Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. Ay, nako. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Aha. Medical certificate. Aha. Hospital ang nagpatunay Mhm. na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Mhm. Muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang Senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-clear. Umpisa pa lang nung January 2024. Yung first Maisog rally, kasama niya ang Vice Presidente. Kung paano pastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin. Tumawa pa siya. Hindi siya tumutol. Totoo eh. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya Totoo nga. na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan harap-harapan. Ito na lang mga ka-clear. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Yan po mga tambay. Ang tanong naman po natin kay garbage in, garbage out. Anong klase po siyang tao? Anong klase rin po siyang Pilipino? At anong klase rin po siyang Yusek? Tinatanong niya po si Senadora Amy Marcos anong klase raw pong kapatid at Pilipino? Siya po, anong klase po siyang Pilipino? Anong klase po siyang tao? At anong klase rin po siyang Yusek? Siya na lang po yung nagpapakatanga at nagpapaabobo dahil po sa kapangyarihan at sa pera umano. Hindi po ba? Kaya nga po nasasabihan po yan na garbage in, garbage out At nasasabihan din pong aso umano. Dahil nga po yung mga sinusuka niya, nilalamon niyang muli. Hindi po ba? Sino po ba paniniwalaan ng taong bayan ngayon? Yung mula pagkabata ay kasakasama? O itong isa na hinired lang, kailan lang? Hinired lang para maging kritiko umano at taga-batikos sa mga Duterte. Sino pa paniniwalaan? Yung mula bata, kasama, at pati nung sila'y pinalayas nung panahon na sila'y pinatapon sa Hawaii, kasama. Di po ba? At alam lahat ang sikreto ng kanyang kapatid dahil mismo sila naglilinis ng dumi sa ginagawa ng kanyang kapatid, si BBM. Lalo-lalo yung kanilang party-party. Hindi po ba mga bayan? Kaya dito po mga tambay, ito po, lubog na po sa kumunoy ito ito pong si garbage in, garbage out. Lubog na po ito Talagang sanay na sanay po ito mga tambay. May pagkaugali po yata itong komunista umano. Hindi ba itong hindot na ito? Ngayon mo ba paniniwalaan ba ito? Tapos isasaksak niya po yung test sa St. Luke's. Ihi lang po pinatest nila ron. Ihi. At hindi naman po lahat ng pulburon ay nakukuha po sa ihi. Hindi po natetest lahat ng ihi. Ang lahat po ng klase ng pulburon. Hindi po ba? Ihi. At yung sinasabi nga po natin mga tambay, komento ko po, yung ihi po yun, pwede pong ihi niya yun. Baka nga po ihi ni garbage in, garbage out yung dinala ron Hindi kaya? O pwede ring ihi ng bodyguard. Pwede ring ihi ng iba. Para lang masabi na siya ay clear. Hindi po ba? Maraming pamamaraan. Ang sinasabi nga po mga tambay, kung talagang ikaw ay hindi gumagamit, matagal na pong hinahamon yan, magpa-drug test ka, magpa-pulburon test ka sa Luneta, kung saan nagsalita si Senadora Amy Marcos na binunyag ang mga sikreto na matagal nang alam ng taong bayan na gumagamit siya ng pulburon. Doon din, di ba sabi, live. Yan din ang sinabi ng Vice President, live. Magpakuha sila ron
sa buhok, hair, follicle, pulburon test, live. Ginawa ba? Hindi. Saka bakit mo paniniwalaan ngayon? Paniniwalaan mo itong tao na ito na sugapang-sugapa umano sa kapangyarihan dahil sa pakinabang. Paniniwalaan mo itong tagapagsalita ngayon na sinasabing lumalaban sa korupsyon at gustong panagutin lahat ng korap? Sila nga yung korap Pinatotohanan na ni Saldico yung pinakamalaking pera ng taong bayan sa Malacanang napupunta sa magpinsan ayon kay Saldico. Isang transaksyon, hindi bababa sa 25 billion. Tapos may transaksyon sa DPWH, hindi bababa sa 5 billion. Sige nga, meron pa silang 15 billion, meron pang 10 billion, at puro billion ang pinag-uusapan. Tapos sasabihin ni garbage in, garbage out na gustong mapanagot daw po at suportahan na lang daw po ni Senadora Amy Marcos yung ginagawa nung pinangalan ng bangag na gumagamit po dahil bangag, gumagamit ng pulburon, ay suportahan na raw po sa magandang layunin para daw po matigil na ang korupsyon at mapanagot lahat ng korap. Yung mismo nagpapaimbestiga ang pinakamaraming ninanakaw sa kaban ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? Siya mismo ang pinapangalanan Kaya nga po, paano paniniwalaan itong hindot na ito? Ubod ng sinungaling yata dahil sa posisyon at pakinabang. Kaya bilang na po oras yan Bilang na po ang oras at araw ng garbage in, garbage out. At sana rin po imbestigahan din po ang tao na yan. Imbestigahan din po. Dahil napakalaki po ng ginugugol pong pondo dyan sa PCO. At imbestigahan din po sana kung sino-sino po yung sinasabi po ni Congressman Marcoleta na sinusweldohan po ng PCO. At kasama rin po si garbage in, garbage out na may mga tauhan daw po yan umano na pinasusweldo para po maging attack dog ng mga Duterte at ng mga kaalyado nito. At sana rin po silipin din po kung magkano ay binabayad nila sa mainstream media umano para maging bulag din po sila sa katotohanan ng korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? Napakasarap po. Yung ginawa po nilang panggigipit sa mga Pilipino, pinapatay tayo sa kanilang mga proyekto at inuubos ang pera natin, dinadala lang sa kanilang mga bolt umano. Sila po ngayon ang napakasarap imbestigahan. Pag-upo po sana ni BP Sara, umpisahan ng imbestigahan ang mga demonyong ito, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya, sino pa kaya ang pasisinungalingan ito, mga tambay? Kung yung mismong kapatid, mula pagkabatay kasama na, kilala na po ang karakas ng kanyang mga kapatid, ay pasisinungalingan pa ngayon nang kailan lang po ay nakasama po dyan sa Malacanang. Kailan lang, hindi pa nakakaisang taon. Napakarami na po niyang nalalaman. Ganyan po kasinungaling umano ang taong yan. Hindi po ba? Paano pa kaya pag nagsalita pa yung ibang kapatid? Meron pa isang kapatid yan Di ba? Yung Irene. Paano pa kaya pag nagkasalita pa yung Imelda? Yung nanay. Mga sinungaling din? Mga desperada rin? O mga desperado? Hindi mo ba? Matindi. Hindi niya ba inisip? Hindi ba inisip nito, palibasa ito'y walang budhe at walang awa sa mga Pilipino? Yung gagawin pa nito na paghihirap, na ibibigay na kahirapan, at ibibigay pa ng mga utang sa mga Pilipino na walang patutunguhan, at yung mga nanakawin pa nila sa ating mga buwis. Buti nga nakonsensya si Amy. Nakonsensya na siya. Dahil dapat noon pa yan. Dapat noon pa yan nung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Dapat nga nagsalita na yan noon pa Di ba? Ngayon nga lang siya nagsalita kung kailan grabe na ang problema ng bansa. Di po ba? Lugbok na ang bansa. Baw sa utang. Napag-iwan na. Bagsak ang ating dolyares, ang ating piso, bagsak. Magkano na palitan ngayon?
papunta na sa 60, 50 plus na, di ba? Ang ating ekonomiya, bagsak. Ang ating Philippine stock, bagsak. Di po ba? Pasalamat ka nga, nagsalita pa yan. Dahil panahon na. Dahil napakatagal na. Yung 3 taon ay napakatagal na. Pagwawalang hiya. Pagwawalang hiya sa taong bayan. At sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya itong si garbage in, garbage out, mga kabayan. Ibang klase ito. Ito po ang napakasarap imbestigahan. Itong mga tao na ito. At kasama na rin po ang makakaliwa. Isama na rin po yan sila Trillanes, sila De Lima. At nahandyan pa yung grupo nila Hontiveros. At lalong-lalo po, yung mga gigil na gigil pong mag-impeach. Sama-sama na po yan lahat, mga tambay. Napakasarap po. Napakasarap na sana'y maisuka rin nila ang mga ninakaw po nila sa atin. Hindi po ba? Saka nakita nyo po yung itsura ni garbage in, garbage out. Stress na stress po, mga tambay. Stress na stress po yung itsura niya. Kasi hindi po nila na-expect na mismo si Senadora Amy Marcos ang magbunyag ng katotohanan sa bisyo nila. Hindi ba? Sa bisyo. Sa masamang bisyo. Nakita nyo po? Ilan na po yan? Inumpisahan na po yan ni Gutesa. Una, ang mga Diskaya, si Gutesa, si Saldico. Ngayon po ang Senadora Marcos, Ivy. Mga kabayan, puro po yan binanatan po ng binanatan ng aso. Garbage in, garbage out. Lalo-lalo po ang Vice President. Binabanatan din po yan. Mga kabayan, ganyan po katindi yan tao na yan. Kaya nga po tinatanong natin anong klaseng tao po ba yan? Ganyan din po tinatanong niya kay Amy, anong klase raw ba tao si Amy? At anong klaseng kapatid? Siya kaya, anong klaseng? Siya ba'y tao lang? Tao? Pero hayop ang pag-iisip, hayop ang puso, hindi kaya? Ganon kaya? Mukhang tao lang, pero hayop ang kalooban. Hindi kaya? Mga kababayan, kaya panahon na po, mga tambay, sana, kung tao pa at naglilingkod pa sa taong bayan ang mga men in uniform, si ERAP, waiting lang ang pinag-umpisa na issue. Pinakulong nila. Pero ngayon, gumagamit ng pulburon, addictus, isang damo ka lang ninakaw sa taong bayan. Napakaraming issue ng pagnanakaw. Kiera, puweting lang. Eto, pulburon, korupsyon. Kamusta na, men in uniform? Kamusta na po kayo? Tulog pa rin ba kayo? Bingi? Bulag? O dahil napakarami nakatapal sa mga pagmumukha ninyo? Mabigat bang mali-maletang pera? May kasama pa kayang ginto ang maleta kaya hindi po kayo makadilat sa katotohanan? Mismong senadora na kapatid na nagpatotoo. Tingnan po natin. Hindi naman po lahat. Marami pa tayong men in uniform na naglilingkod ng tapat sa taong bayan. May dignidad, makabansa, makapilipino. At higit sa lahat, hindi mukhang pera. Marami pa dyan. Ang sinasabihan natin, yung mga general, karamihan ng mga general, karamihan, hindi naman lahat. Kamusta na kayo? Kamusta na? Okay pa ba kayo? Gustong-gusto nyo, no? Na manatili? Malaki kasi pakinabang kaya. Yan po, mga tambay, ang issue po ni Biglang Sagot. At alam naman po natin, yan ang trabaho niya. Trabaho niya po yan Yan po kasi siya kumikita. Umano. Ang paglilingkod po ni garbage in, garbage out ay hindi naman po sa mga Pilipino. Naglilingkod po siya saan? Sa amo niya umanong bangag, gumagamit ng pulburon, kasama ang First Lady yata. At syempre, sa mga magnanakaw. Doon yata siya naglilingkod at kaisa yata siya ron umano. Ganyan po, mga tambay. At alam naman po natin na ito po'y sumusuporta daw ito. Ayon kay Eric. Abogado raw po yan ng makakaliwa.
ayon kay Ka Eric, mga kabayan. Maraming salamat po mga tambay. At bilang na po ang araw at oras nila, mga kabayan. Ang babatikusin po natin ngayon, mga tambay, lalong-lalo po, ang men in uniform. Kamusta na? Hindi nyo ba ipada-drug test yan? Hindi nyo ba bubunutin yan para ma-drug test man lang yan? Nagtatanong lang. Ibang klase kayo. Baka kayo tamaan ng kulog at kidlat. Baka mahirap na yung konsyensya. Baka nagpapakain kayo ng nakaw sa pamilya nyo. Wag naman sana. Wag naman sana. Na galing sa nakaw ang pinalalamon nyo sa pamilya nyo. Hindi po ba mga sir? Mga sir, maraming salamat po mga tambay. Yan po ang komento po at expected na po natin yan. Na napakahusay ng Yusek. Anong klaseng tao, anong klaseng Yusek ang hayop na yan umano. Mas magaling pa at napakarami pang nalalaman sa buhay ni BBM kisa sa kapatid at mismo doon sa tatay. Tatay ay alam na noon pa. Pero nga, meron kasi ganun po talaga aso. Yung aso ko, ganun po kasi aso kung sino amo. Diba? Kahit mali ang amo, kahit magnanakaw ang amo, kahit gumagamit ng pulburo ng amo, basta po binigyan ng buto yon, tuwan-tuwa na po yung aso. At sasabihin ng aso, attack! Attack! Oh, a-attack na yon sa mga sinasabi ng amo na atakihin mo yon. Aatakihin po yon. Kaya attack! Attack! Oh, yun ang ginagawa po ng aso, mga bayan. Dahil yun po yung nagbibigay ng pakinabang, yung amo. Hindi kaya? Maraming salamat po mga tambay. At maki-update po tayo sa mga susunod na oras at araw. Tingnan po natin ang kaganapan. Kung mananatili pa ba yan at pag-uubrahin ba yan, lalong-lalo po ng men in uniform. At nandiyan po ang meron pa naman tayong matitinong kongreso sa kongreso. Nandiyan pa naman, meron pa naman matitirang matino ng mga congressman. Meron din naman matitinong senador. At lalong-lalo po sa Korte Suprema. Pwede naman po magsama-sama yan. Hindi po ba? Lalong-lalo po, napakasamang bisyo yan at pinagbabawal po ng batas yan. Hindi po ba? At sana po, sa lalong mabilis, ay mapalitan na po ang mga taong ito. At mapanagot po sila sa mga kasalanan nila na hindi katanggap-tanggap. Grabe po. Dapat po'y parusahan ang mga taong yan umano. Ingat-ingat po mga tambay. Paalam po muna. Update po tayo. Thank you po at mag-abang po tayo sa mga susunod pong balita. Maraming salamat po. Bye-bye po muna.